Sobrang nakakakabang panoorin itong bagong horror movie na to. Sigurado, pasok to sa top 10 scariest movie of the year kasi grabe yung third act nito eh. Para tong pinagalo-halong Conjuring, Bring Her Back, Evil Dead, and Exorcist. Tapos, nakuha nila yung mga winning qualities ng mga horror movies na yon. Tsaka hindi lang to nakakatakot, kundi nakakagulat din. Nakakatakot kasi ikaw mismo, ayaw mong ma-experience or maramdaman yung mga nangyari sa mga bida dito eh. Yung sa nail cutter scene pa lang na natuklap yung balat niya, aray! Naalala ko yung sa Deep Darkest Fear eh. Nakaputik yung nagkakamot siya tapos ginaganon talaga niya yung paa niya, aray! Sa mga hindi pa nakakapanood and walang idea kung ano nga ba tong movie na to, tungkol ito sa isang batang babaeng biglaan na nga lang nawala and 8 years later, nahanap siya sa loob ng isang kabaong. Kaya na nga sana yung mga magulang niyan, makakauwi na nga siya pero sa pag-uwi niya, bangungot at matinding gulo yung madadala pala niya. Isa sa mga tumatak and sobrang kinilabutan ako dito, doon sa part na dinilaan ba naman ng bata yung paanong kapatid niya sa ilalim ng pinto. Ang haba naman ng dila niya. Ako yung nanay at tatay dito, naku, baka binalik ko na sa kabaong yung anak ko eh. I would admit I had my doubts kasi nga medyo mabagal nga yung simula and medyo naging dragging nga yung mystery part ng film. May point nga sa movie na noong una ang lakas nga ng hiyawan ng mga tao pero sa mga bandang gitna medyo nawala nga. Naakala ko nga magiging boring na moving forward pero hindi. Bawing-bawi sila doon sa pa-ending na. Ano pa nga ng partner ko kung magiging maganda nga daw yung third act, doon nga lang daw talaga mas gaganda talaga yung movie and it really paid off. Kasi ang chaotic, ang baboy, ang brutal, and sobrang nakaka-enjoy yung habulan nga nila doon sa dulo. Tatay nakipag one-on-one doon sa anak niya, yung nanay doon pa sa isa niyang anak, tapos yung pulis naman doon sa lola na nakaburo lang kani-kanina. Ito yung sinasabi ko na nagawa nga nila dito eh, na technically kung titignan mo, hindi naman fully mommy yung bata dito, but more on exorcism, na ito yung again sinasabi ko about Filipino horror movies na paulit-ulit nga yung approach nila in terms of exorcism. Laging may babaeng sinasapian, na magmumura, makikipag-away, tapos laging yung third act or yung bandang dulo, lagi silang nasa simbahan, tapos may pare or madreng, matetegi nga. Diba paulit-ulit, kaya ang dating nun, yung exorcism na type of horror movies dito sa atin, nagiging boring na. Kumpara mo nga dito sa movie na to, this film proves na kahit na nagawa na nga yung ganito before, basta't magiging creative ka lang and meron kang bagong gagawin, then magmumukha pa ring fresh, yung kwento nga ng isang movie medyo familiar na. Grabe yung bata dito and alam nyo kung ano yung pinakaayaw kong ginagawa niya? Yung lagi siyang nangangagat, lalo na nung kinagat niya yung lola niyang nakaburol na. Grabe yung burol scene nila dito na I can't imagine kung ano yung sasabihin ng ibang mga nakiburol after mangyari nga yun. Baka mamaya ipa-DSWD yung mga bata eh kasi alam mo yun, mga naging animal yung nangangagat eh. Kung titignan mo nga yung story, simple lang naman siya eh, na personally, I thought there would be more about it. Basically, isa lang tong mommy na kailangan nga lang niyang magpalipat-lipat nga ng katawan and nakalagay nga lang siya sa loob ng kabaong. And ayun, para nga lang matalo siya, kailangan lang niyang ilipat ulit sa bagong katawan and mabalik lang ulit doon sa loob ng kabaong. O diba? Simple lang. Gustuhan ko rin pala how they set the issue here between the parents na medyo nag-function pa rin naman sila after mawala nga ni Katie. Pero, ramdam mo na they're not the same couple anymore. I love this tension between them na gusto nga nilang sisihin yung isa't isa sa pagkawala nga ng anak nila pero at the same time, hindi naman din nila magawa kasi alam nilang hindi rin naman nila ginusto yung nangyari eh. Magigets mo din kung bakit hindi nga sila umaksyon simula pa lang kasi nga hindi rin nila kayang mahiwalay ulit nga doon sa anak nila given na 8 years na tong nahiwalay sa kanila eh. Kaya nga kahit na nananakit na nga yung bata or may mga grabe na nga siyang ginagawa, tinatry nga nilang tiisin kasi anak nila yon and gusto nga nila siyang makasama ulit. Naawa lang din talaga ako dito doon sa lola eh kasi mahal naman niya si Katie eh. Pero si Katie, ayun, may sapi pa nga kasi. Siguro lang pala doon sa kwento, sana mas naipakilala pa and mas naibigyan nga ng importansya yung iba pa mga bata kasi medyo kulang lang sila sa appearance sa film. Medyo hindi nga rin sila pinakita sa may dulo na personally medyo nag-aalala ko kasi kinakabahan ako na baka mamaya hindi sila fully nabalik sa normal na sila eh. Ngayon, simple lang naman yung story pero yung pagkakalatag lang, medyo hindi lang naging clear na pagdating nga doon sa third act, you're expecting something more about this ritual or tradition pero ayun na pala yun. In terms of ending, nagustuhan ko din naman din talaga na syempre nalungkot ako na yung tatay na nga lang yung nagpasape pero at the same time, I'm happy nga doon sa ending na ending kasi nga,
ilalagay lang din nila ulit yung demonyo doon nga sa babaeng may kasalanan nga ng lahat ng yon. So, a horror movie with a good ending and happy naman ako doon. And alam mo yon, may nalagay pa rin naman yung demonyo pero yung pinaglagyan, masama din naman. So, goods lang. Puro last medyo weird lang na pwede na lang ilipat-lipat lang yung demonyo nga doon sa iba't ibang mga katawan basta't may papalit nga sila na sana ginawan nga nila ng parang time limit or specific time lang like every 6 or 7 years lang nila ito pwedeng gawin or may specific na age lang na kailangan ganon. Kasi if age doesn't matter naman din and kaya nga nilang ilipat-lipat lang yung sumpa, then hindi lang ganon kabigat yung weight kumpara mo kung limited lang yung chance nilang magawa yon. Yun, I love this film and paniguradong ma-appreciate ka ito ng karamihan and this is a film that's perfect to watch with friends. And ang title ng movie ay The Mummy and ang total rating ko for this film ay 7.5 or 8 out of 10.